Okay, good morning po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Para po malulungkot ang itsura. Okay. Isa pong mapagpalang umaga ang aking pahayag po sa inyo. Ako po ay nalulugod na ako po ay muli po ninyong nakapiling sa gawain po ngayong umaga. Masaya po ba kayo? Parang hindi po alata eh. Gayon pa man, ito po yung aking naka-assign na text sa akin, yung John chapter 19, 26 to 27. Ito po ay babasahin ko po sa wikang Tagalog, sa Poimen Bible. Ito po yung salin dito. Ito po yung sabi, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Purihin naman Diyos sa pagbabasa po ng kanyang banal na salita. Kung lalagyan po natin ito ng pamagat, ang makikita po natin dito, para sa akin, ay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Marami po, sino po ba rito ang mga ina ng tahanan? At nakikita ko po marami, ano? Marami po. Ang mensahe po ngayong umaga ay para po sa inyo. Sapagkat dito makikita po natin, hindi lang po sa mga ina, no, kundi sa bawat isa rin po sa atin. Dito ang makikita po natin na kung mapapansin po natin dito sa talata ay bakit ginang ang tinawag ni Jesus kay Mary. Naalala po natin si Mary ay ina ni Jesus sa laman. At sa tagpong ito, habang nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nakita niya si Mary at tinawag niya itong ginang. Kung mapapansin po natin, parang iisipin po natin na walang respeto si Jesus sa kanyang ina. Kasi tinawag niyang ginang. Dapat mother o kaya nanay, ina o kanyang anong tawag sa ina, no? Pero ang tawag dito, sinasabi ng Bible ay ginang. At kung makikita po natin sa Greek word, ang ibig sabihin po nito, yung woman was a highly respectful and affectionate mode of address. Yung po yung sinasabi po dito. At kung papansinin po natin, no, parang si Jesus wala namang galang sa kanyang nanay. Pero hindi po. Mataas po ang paggalang ng ating Panginoon Jesus sa kanyang ina. Dito ipinapakita ng ating Panginoon kung gaano kahalaga si Mary sa kanya bilang ina sa flesh. Now, ang tanong nga po dyan, lahat ba ng ina ay, ang tawag doon? Ang lahat ba ng ina ay mabuti? O kung papansinin po natin, no? Hindi lahat ng nanay o ina ng tahanan ay maganda ang treatment sa kanilang mga anak. Kasi marami po tayo maririnig, no? Malalaman na kwento na may mga magulang o may mga ina ng tahanan na hindi maganda yung treatment nila sa kanilang mga ina o sa mga anak. Now, ang tanong dyan, dapat ba natin silang bigyan ng paggalang? Yes. Ayun po yung sabi ng Bible, di ba? Basahin po natin sa Bible, yung Ephesians. Sabi po dito, Ephesians chapter 6. Basahin ko lang po. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat itong nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos. May kalakip na pangako, ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa mundo.
Now, kung titignan po natin na may mga magulang na hindi mo makikitaan na dapat irespeto. Pero bilang isang mananampalataya, ito po yung sinasabi ng Bible, anuman ang makikita po natin sa kanila ay karapat dapat bigyan sila ng mataas na respeto. Sapagkat yun yung sinasabi ng Bible. Kaya ngayong utos, no, kung tayo po'y magiging masunurin sa ating mga parents, ay may pangako po dito. Ikaw ay, sabi doon, giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Now, dito makikita po natin na sa salita dito ng Panginoon, makikita rin po natin dito, yung sabi dito, may alagad doon nakasama si Mary. At sabi ng Panginoon doon, narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina, mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Na kung titignan po natin, sino po ba yung alagad dito? Ang tinutukoy pong alagad dito ay si Juan. Si Juan ay malapit kay Jesus, nakapagpahayag ng salita ng Panginoon at pinagtitiwalaan ng ating Panginoong Hesus. Dito makikita po natin bilang isang mamamatay na, kasi mamamatay na po ang ating Panginoon doon, no? Ipinagtagubilin ni Jesus ang kanyang ina kay John, na isa ring mapagkakatiwalaan tao, sapagkat alam niya kung si John ang kanyang pagtitiwalaan, magiging maganda ang sitwasyon ng kanyang ina pag wala na siya sa mundo. Now dito makikita po natin na dalawang bagay ang nakita ko po dito, isang respeto at pagpapakumbaba. Isipin na lang po natin, no? Si Jesus ay Diyos, subalit yung kanyang respeto kay Mary ay napaka-taas. Alam niyo, yung respect ay napakahalaga po niyan. Kaya yung mga ina ng tahanan, dapat nire-respeto po yan. Kanya lang nakakalungkot, hindi lahat ay rumerespeto sa kanilang mahal na ina. Pero sabi ng Bible, dapat silang bigyan ng mataas na respeto. Bilang isang mananampalataya, dapat makitaan po tayo ng mataas na respeto sa ating ina ng tahanan. Sapagkat bakit? Yan po yung sinasabi ng Biblia. Yan po ang utos ng ating Panginoon. Pangalawa na nakikita ko po dito, yung pagpapakumbaba. Diyos, pero yung kanyang pagpapakumbaba kay Mary ay nakita po natin. Kaya dito, no, makikita po natin na ang ating Panginoon ay talagang hindi lang siya Diyos, no, talagang makikita rin po natin sa Kanya yung Kanyang pagpapakumbaba. Ano pong sinasabi ng Bible diyan? Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya sa mga ina ng tahanan na narito, tanggapin niyo po ang aking salute.